Hello, good morning mga ka-business, mga ka-chicken, mga ka-prito. So ito, kakabukas lang natin sa ating tindahan. So ito bali, iniinit ko na ang ating mantika para pag tapos ating magputing, diretso na salang ang ating manok, ating chicken. At ito, meron na tayong sinaing na bigas para pag mayroong gustong bumili ng bigas, kanin, so mayroon tayong kanin. At para na din sa ating mayroon tayong makain. So ayan mga business. So ito ang kagandahan sa ganitong business kasi libre tayo sa pagkain, sa ating konsumo sa pagkain. Kasi mayroon tayong mga ulam at kung naumay ka na sa chicken, so pwede ka rin bumili ng mga ulam natin. So ayun, so medyo makatipid talaga tayo kasi mayroon na tayong kanin, hindi na tayo bibili ng kanin pa natin. So yun mga ka-business. So yun mga ka-business. So ito pala ang ating ito ang ating ito ang ating chicken na binibrahin natin. Binibrahin na ito yung manok. Ito. So yan. So yan. Yan mayroon siyang tubig. Lubog siya sa tubig. At hindi rin masyadong lubog. Yung tama lang, basta lang mag-convert yung dugo sa manok, may labas, at saka yung ating tubig is na may timpla, may yan, bali marination yan natin yan, is pumasok doon sa ating manok, sa ilalim ng ating manok. So bali magpalit yung dugo sa ating manok, mapapalitan ng ating tubig na may timpla. So ganyan lang ang ating pag-brining sa ating fried chicken mga ka-business. So yun. At ito ating ginabot. Ginabot. So nag-try lang ako dyan mga ka-business. Nag-try ko lang kung mabintab yung ginabot. Nakaubos din ako kahapon ng mga 30 pieces na ginabot. So yun na lang natira, kunti na lang. So pwede na rin yung ating ginabot. Kaso hindi pa aware ang ating mga customer na mayroon tayong ganyan na benta. So tuloy-tuloy lang natin yan mga ka-business hanggang malaman ng ating mga customer na mayroon tayong ganyan. So ganun lang naman talaga pa sa umpisa. So yun. So ano pa? At ang ating gravy mga ka-business, ito ang ating gravy. So bale pinapalamig ko muna kasi para hindi mabutas yung ating lalagyan na B1 na silupin. Kasi nabubutas kasi pag mainit pa ang gravy. So yun mga ka-business, kunti na lang pala itong ating breading mix. Kunti na lang to. Yan na lang. Ito ang ating sinaing mga ka-business. Pag ganyan mga ka-business is kumulo na siya, pwede natin siyang hinaan na natin yung apoy. Ayan. Yan lang ang ating business. At kung napapansin nyo mga business, ang ating working area is malinis. Okay, yan ang importante mga business. Malinis talaga ang ating working area. At ito, mayroon tayong dyan nakalagay na clean as you go. Kasi ayoko talaga pag katapos nating magkuting, magkatapos nating magluto, magsalang is
makalat yung ating working area. So gusto ko talaga pag katapos ng magsalang, malinis talaga ang ating working area. Kasi hindi naman natin mapapansin, hindi natin basta yung hindi natin na mayroong mga biglaang mga customer na maarte. So pag nakikita nila yung makalat ng ating working area, so baka mawalan tayo ng customer, at yun ang quality, baka sasabihin nila na madumi ang ating pagkain na ibinibenta. So yun, dapat malinis talaga ang ating working area palagi. Kahit hindi pa tayo tapos magbenta, hindi pa tayo tapos magluto, kailangan malinis ang ating area. Yan ang pinaka-importante sa negosyong ito, mga ka-business. Dapat malinis ang ating area, at ang tayo din dapat napaka-presentative tayo sa ating customer. Yan mga ka-business. At yun lang muna ang ating video for today, mga ka-business. Kasi ayan, magluluto na tayo, at medyo anong oras na ba? Alas 9 na yata. So yun, thank you for watching, and God bless sa ating lahat, mga ka-business. Sana ay magtagumpay tayong lahat sa ating negosyo, mga ka-business. So ganito ang ating area, mga ka-business. Medyo lang talaga, hindi siya matao. Mayroong mga tao dumadaan lang kasi ayan, nasa national highway tayo. Ayan. Wala tayo sa sentro ng ating lugar. Pinaka ko lang dito, mga business, yung pinaka market ko lang dito is yung mga estudyante, yung